Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Leo. Alamin natin Leo kung anong mensahe ngayong linggong ito para sa inyo guys. Okay? Kumuha lang tayo ng isang baraha dito. First card natin is reversed na Ready to Love Again. Dun sa Knights. Okay, so Leo, if you're single or hiwalay sa asawa, hiwalay sa karelasyon, sinasabi na kung may mag-offer sa'yo ng love this week, sinasabi na hindi ka pa ready na magmahal. Okay? Sinasabi dito na kailangan mo muna ng healing, kailangan mo muna gumaling sa past relationship mo bago mo buksan ang puso mo sa bago. Okay? So, pwede din siyang work. Kailangan mo muna makarecover sa dati mong trabaho bago ka pumasok sa isang trabaho. Okay, clear and shield your energy. So this week then, kailangan mong iligtas ang sarili mo sa negativity. Okay, so ano yung ibig sabihin yan? Kailangan mong alisin yung mga negative sa buhay mo. In terms of relationship, siguro marami kang mga involved ka, like family, relationship, friends, acquaintance, workmates, boss, employers. Hindi masyadong maganda yung energy nila. Yung parang toxic. Diba? Yung parang sensitive, toxic, ang daming drama. So, clear and shield your energy. Kailangan mong proteksyonan ng energy mo sa linggong ito. And stay away or detach yourself from drama. Okay? As much as possible, yung kailangan mong gawin. Umalis ka or alisin mo yung sarili mo sa mga drama. Drama ng buhay eh. Kasi masyadong sensitive yung mga tao sa ngayon. Okay, Leo. First card natin is Page of Swords. So, isang balita. Isang balita tungkol sa hinaharap. Future. So, future news or news for the future or involve yung future mo. Posibleng may balitang, halimbawa may sinisingil ka, posibleng magbabayad na siya. Okay, so kung sino man ito, isang balita ang matatanggap mo na may mag-share sa iyo ng finances, ng blessings, or anything. Nakikita din natin dito isang balita sa single na Leo na posibleng makakatagpo na siya ng kanyang karelasyon. Or sa single na Leo, pwedeng makuha niya na yung matagal niya ng hinahanap, minamanifest na relationship. Sa relationship din, nakikita ko na maraming magbabalik sa buhay mo. But mayroon ditong Palace of Swords, sinasabi na as much as possible, huwag mo nang pabalikin yung mga toxicity sa buhay mo. If toxic yan. Pero kung masaya ka, why not, diba? So yun. Magician, milagro. Everything happens for a reason. So siguro may nangyaring hindi maganda or maganda, but ang sinasabi sa'yo dito ng magician, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Okay, so isang magical news, magical happening, situation, magical events ang posibleng mangyari. So, hindi inaasahan to. Okay? And nakikita ko yung sobrang excitement, sobrang freedom, sobrang confidence level mo, sobrang taas. Nakikita natin dito. Ang ganda. Okay, Empress. Mayroong news regarding pregnancy, giving birth, news about new relationship, new job, about healing, emotional healing or financial healing or physical health healing. Nakikita ko sure dito napaka-busy mo this week. Okay, workaholic, multitasking. So, marami kang kailangan tapusin or may kailangan kang ayusin. So, be careful kasi baka madrain yung energy mo ng sobra-sobra dahil sa sobrang preparation, pwedeng may party or events or paano man siya. Okay, yung iba din sa inyo dito is busy sa kanilang work, sa kanilang career, sa kanilang business. And sobrang focus, 100% na focus yung ginagawa nila. Kita ko sa kanila na parang gusto nila lang mabago yung takbo ng kanilang financial status or financial sa buhay. Diba? Yung parang may Leo ditong sobrang workaholic kasi gusto niyang mabago yung takbo ng kanyang pamumuhay sa usaping pera. Ayaw niya nang mag-suffer financially. Kaya sobrang doble kayo ng ginagawa niya. New relationship, new friendship, new emotion.
ang posibleng mangyayari. So, nakikita ko siya dito, isang relationship ang magsisimula na mag-i-end siya sa kasal or mag-i-end siya sa completion. Nakikita ko din na may mga relationship na hindi naging maganda yung buhay, like may mga naghiwalay, nagkaroon ng misunderstanding, ang posibleng magkabalikan sila or pwedeng maraming babalik sa buhay mo. Emotionally, nakikita ko fulfillment yung nararamdaman mo, achievement. So, may achievement ka sa anak mo, sa apo, or sa bahay. Pwedeng nagpapatayo ng bahay, pwedeng malapit nang matapos yung bahay. Nakikita ko na pwedeng malaking halagang pera yung ipon mo sa ngayon. Nakikita din natin yung kasal. Nakikita din natin yung mag-asawa na problema sa pera na posibleng makarecover sila. Okay? So, nakikita natin yung recovery ng financial and emotional ng pamilyang ito. Okay, next is Palace of Coins, isang blessings, unexpected and expected blessings ang posibleng papasok sa buhay mo bago matapos yung taong ito. So, konting tiis, konting tiyaga pa kasi pwedeng hindi mo pa siya nakikita, pwedeng manalo ka sa loto or pwede kang manalo sa mga sweepstakes, parang ganun. Judgment, isang decision making ang kailangan mong gawin, but bago ka mag-decide, kailangan mo munang magpasensya. Kailangan mo munang maghintay. Okay? So, bibigyan ka ng universe ng 2 choices or 7 choices. It's either contract signing, ganyan, ganito. So, sa sobrang excitement mo, pwede kang magkamali. Pwede kang gumawa ng desisyon na mali. So, this week, if ever may involve na papers, choices, may involve na decision making, kailangan mo ng sobrang pasensya. Nandito yung temperance. And yung Palace of Coins is parang, alam mo yun, napapaligiran ka ng mga financial wealth. Yung parang palasyo na energy. Ganun. So, nakikita ko siya dito na may minamanifest ka na malapalasyong bahay, parang ganun, travel. So, sinasabi sir dito ng barahan na konting tiis pa. Okay, wag mong madaliin, wag nating i-rush yung mga bagay-bagay. Yung pagdedesisyon mo dapat this week is slowly lang. Slowly but surely. Ay yung mga contract signing na yan, mga choices, bansa, or relationship, choice na magpakasal, choice na maging single, choice lang na makipag-live-in, parang ganun. Ikaw yung magdedesisyon yan. Walang ibang sino man. Okay? And as much as possible, since energy yung pinag-uusapan natin dito, iwasan mo yung tukso na makipagkompetensya, makipag-away. Iwasan mo yung mga taong toxic. Iwasan mo yung sobrang paggamit ng social media, lalo na Facebook, yung palagi kang nagbabasa ng mga post ng kung sino-sino dahil pwede niyang masira yung iyong energy. So, paano mo i-shield yung energy mo kung ikaw mismo yung naghahanap ng mga negativity? Diba? So, imuwas ka. Thank you guys. Bye!